po sa ating lahat. So, pwede na nating simulan itong briefing po natin. So, unang-una, binabati po natin ang ating Secretary, Attorney Mitch Cuna. Maraming salamat sa pagdalo. Siyempre kay Congressman Toby Tiangco, sa ating kapitbahay, Mayor Ding Velada, sa ating BFP, ating district, Colonel Marvin Carbonell. Dito rin si Attorney Janice Damit ng RD ng DNR. At dito rin yung mga kasamahan natin from DPWH. Binabati rin natin, na-acknowledge rin natin yung barangay captain ng Salambao po, Ma'am Mercy. At syempre yung SK rin po natin, mga konsehal po natin from Obando dito, si Vice Mayor Tito Sanchez, tsaka mga konsehal po natin at ibang mga opisyal. So maraming salamat sa pagdalo po. Ngayong hapon, pag-usapan pa rin po natin itong nangyaring sunog dito sa Navotas sanitary landfill. Okay, so konting brief lang po. Siyempre maraming nagtatanong, bakit nagsimula yung sunog na kahit na sarado na po yung landfill. So bigyan lang po natin ng brief yung tungkol dito sa landfill po na to. Itong landfill po na to ay natapos yung franchise noong 2025 ng August 2028. Pero as early as May 8, 2023, meron na pong resolusyon ang Sangguniang Panlunsod. Nandito po yung mga konsehal po natin na sinasabi po dito na hindi na po natin i-renew itong franchise po na yan. Okay? So, August 26 pala, dito at 28. So, noong September 1, nagkaroon na tayo ng executive order para magkaroon ng MMT, monitoring team, para sa abandonment, safe closure and rehabilitation ng Navotas Sanitary Landfill. Pero bago pa yan, marami po tayong meeting na naganap sa Sangguniang Panlunsod para ipaalala dun sa PhilEco, Feb 3, March 27, April 7, June 13, July 30, August 4, August 12, invitation na plan. So sabi nila, in a few weeks, bigyan lang raw sila at ipapasa raw po nila. So yan, noong December 15, merong comments at objection po dun sa EO namin. Noong February 12, nakatanggap kami ng anonymous report na pinupull out na po lahat ng gamit sa landfill. Kaya nung araw rin na yon, ay nagpatawag tayo ng emergency meeting nung hapon na yon at inalam natin kung totoo. So, nagkaroon ng joint post-closure monitoring ng DNR-EMB noong Feb 24. At noong March 4, inamin na po nung PhilEco na wini-withdraw nila yung kanilang safe closure rehab plan dahil nga raw dun sa kaso. Okay? So, ito na po. At yan, sumagot na po yung DNR dun sa denial. At noong April 10, ito na nga po yung gabi na nagkasunog ng 8:23. Okay? So ano pong ginawa po natin? Siyempre, noong April 11, nag-mobilize agad tayo ng mga, andun yung BFP, hindi lang BFP Navotas, BFP Kamanava po, at iba't ibang ahensya. Naggawa po tayo ng task force para dahil medyo malawak po itong area po na to, parang 44 hectares po itong area po na to, at mahirap po siyang puntahan para siyang island. Yan, papakita po natin yung nangyayari po ngayon. Siguro ang tinatanong ng marami parati, syempre dahil nakaka-apekto na dun sa kalusugan, sa air quality, kailan ba to matatapos? So hindi po siya ganung kadali dahil maraming challenges po. At kahapon pumunta po ako, okay? At
Siguro ang tanong, kung sarado na siya, paano nagkasunog? Okay, ba't nagkasunog po nung kung sarado na? So mamaya siguro papaliwanag ni Sec at ni Ma'am Attorney Janice po yan. Kasi medyo technical. Pero nung pumunta po tayo doon at sa lawak ng lugar, ito po, humiram rin po tayo ng thermal scanning. Maraming salamat kay Yorme Isko. At pinahilam niya yung drone po para makita po natin dito yung lawak po ng apektadong lugar. Kasi pag umaga, makikita nyo, usok lang po makikita po ninyo. Kaya nga tumatawag sa akin si SK, si Mayor, sa gabi meron na namang raw lumiliyab. So nung pumunta po ako, meron naman talagang lumiliyab yon. Hiwalay-hiwalay nga lang. Kaya lang sa lawak ng usok, hindi makikita yung nagliliyab. Pero sa gabi, dahil madilim na, makikita po ninyo. At nasa ibabaw po yun. So para makita natin kung gaano kalawak, ito po. So hindi ibig sabihin na walang apoy, hindi nagsusunog. Kasi nasusunog po yung ilalim po niyan. Kailangan nating makita dito, ito na po yung ginagawa natin, kailangan natin makita dito kung saan yung pinakamainit para yun kaagad yung ma-actionan. Ayan po. So yung mga may expo na yan yung hotspot po na tinatawag. So yan yung sobrang init po. Yung talagang maraming sunog. Yung walang nakalagay, ibig sabihin hindi pa nasusunog yun. Pinataktahan po natin yun. Nagawa tayo ng mga kanal para hindi na madamay po yun. Okay? Okay, next. So yan, ang kailangan talaga doon para mapatay po yan ay hindi lang basta bugahan natin yung tubig. Baka marami rin tatanong, ang daming tubig sa dagat, bakit hindi nyo bugahan ng bugahan? So hindi rin pwedeng sobrang daming tubig, i-flood ng tubig yan kasi magbubukas yung mga area, papasok yung oxygen at sa gabi magliliyab ulit. So ang kailangan talaga natin yung mga buhangin para ma-fill up po yan. At hindi po makadikit yung mga barge kasi nga mababaw na po yan. Kaya tumawag na rin po tayo kay Secretary Vince Dizon para hiramin yung dredger. So papunta na po doon yung dredger at bukas nga po siya mismong pupunta dyan at papadala rin niya yung mga bulldozer at mga backhoe po dyan. Okay? So, ang ginagawa po ngayon, dredge muna yung kanal para makapasok yung mga barge po natin. Okay, at nakita ko rin po, merong kali po kasing ginagawa po dyan. Ayan, papuntang airport. So, ito, 150 meters na lang to. Dahil 150 meters na lang to, pinakausapan na rin po natin na idikit na dun sa landfill. Para kung meron tayong mga gamit, mga truck, okay, ay dito na dadaan, dire-diretso na. So hopefully by the end of the week ay makonekta na natin to. So mas mabilis yung pag-mobilize po natin ng ating mga gamit. So ayan po. So dyan po yung City of Valenzuela, yung buong Camanava, Malabon, Caloocan na tumulong rin po sa atin. So yan yung mga heavy equipment, yan po yung barge. Okay, at nung, kailan ba ito, Mayor? Nung Sunday po. Sunday pa lang po, dahil doon nga yung ihip ng hangin, nagpadala na po tayo ng health team po, ating health officer doon sa Ubando, at padala rin tayo ng mga gamot at masks. Okay? At kahapon, binisita ko rin si Mayor. Talagang nakita ko nung medyo hapon na, papunta na talaga sa kanila yung usok, yung hangin. So, pagkatapos natin sa landfill, ayun, umiikot na siya. Okay, so yung prioridad natin dito ay, siyempre, masugpo natin yung sunog at siyempre, napaka-importante yung kalusugan. Hindi lang naman ng mga Navoteño, okay, minomonitor natin regularly yung air quality, kundi
importante rin yung kalusugan ng lahat ng mamamayan na apektado. At yan, meron tayong konting padalang mga bigas doon sa mga 4 na barangay rin po. So, papunta na po yan ngayon. Okay, so alam ko maraming tanong rin yung mga taga-Uban. So, kami po in the DNR, tuloy-tuloy po ang pag-monitor namin ng air quality. Nagkaroon tayo ng mga ilang advisories through social media at mga interview po ni RD Janice. Dahil po nakita natin the past few days talagang lumalampas po sa guideline values natin. Particular po ang PM 2.5. Ito pong particulate matter na 2.5 microns ang size. Umaabot po hanggang baga to. So talagang masama to sa kalusugan. So pinag-usapan namin ni Mayor kanina, ni Mayor Valeda, na bagamat like ito lang, katatapos na namin makausap ang Regional Director ng EMB Region 3, ang kanilang readings po sa Air Quality Monitoring Station sa Bulacan ay lumalampas pa rin ang sa guideline values. Ang guideline values natin, ang maximum dapat po 35 micrograms per normal cubic meter, umaabot po ng mga 41, 42, nag-average po doon. So lampas po sa, hindi ganun kalaki ang lampas, pero para sa mga sensitive groups, katulad ng mga may edad na mga kababayan natin, or yung may mga sakit sa baga, respiratory na mga problema, ang advice po namin doon, either sumuot po ng mga mask, or to stay indoors muna, sa loob muna sila ng bahay hanggang matapos po ito. So, pati aside from the air quality po, nagsampling na rin tayo ng water quality para lang makita natin kung meron mga nanggaling sa landfill na mga bagay katulad ng leachate na naapektuhan yung water quality. Pero ang resulta po nito ay 7 araw pa po. So kahapon po ang nagsampling. So by next week, malalaman po natin kung anong resulta nito at abisuhan po natin ang publiko. Ang isa pang batas sa ilalim po ng DENR, yung PD 1586 po, ito po yung Environmental Impact Statement System. Ito po yung basehan ng pag-issue ng Environmental Compliance Certificate, yung ECC. So, meron pong kaukulang ECC itong landfill po natin. Pero kasama po doon na kinakailangan po ma-implement yung safe closure and rehabilitation plan ng landfill pagkatapos na po ang buhay ng isang landfill. At doon po tayo, nabanggit ni Mayor kanina, na hindi po na ipatupad ito ng ating operator. So doon po tayo ngayon. Meron pong nakatakdang technical conference po bukas at sumagot na po ang operator na dadalo po sila sa technical conference bukas para mapag-usapan itong mga bagay na ito. Lalong na yung mga conditions sa loob po ng ECC na kinumit po nila na dapat gagampanan nila lahat yon. So titignan yon isa-isa at malalaman po natin kung ano yung mga na-violate nila, ano naman yung mga nag-comply po sila. So, yun, kung merong siguro doon sa barangay o sa ano, kasi syempre concerned yung sa Ubando, no, kung may mga tanong po tayo. So, yun, kasi si SK yung kausap kong unang-una nung di ba yung Sabado ba yun? Sabado ng gabi. Sabado ng gabi. Yes po, that's the time po na nagpapamigay kami ng face mask kasi super grabe ito po yung usok. So before that po, I want to acknowledge po to everyone, our Congressman Toby Tiangco, Honorable Mayor John Ray Tiangco, Honorable Mayor Leonardo Valeda, our PNP, our Acting DNR Secretary, Mr. Attorney Juan Miguel Una, and then Regional Director Attorney Janice Irpaso. And
lahat po nandito ngayon. So, on behalf po ng mga kabarangay namin, di ba po, kahit kami po kasi wala po kaming maibato na kung ano yung sasabihin namin sa kanila kung bakit nagkasunog, kung ano kailan matatapos. That's why nangungulit din po ako kay Mayor and then kay Consi kung ano po ba, kung kailan, ano po ba yung mga hakbang, no, yung mga initiatives na ginagawa para masumpo natin yung sunog na yan. So, ayun po. So, on behalf po kasi gusto rin po nilang iparating na nung nag-start po yung usok na yan, syempre hindi naman po pinabayaan ng munisipalidad ng Obando, nagpamigay po ng mga face mask as well as, ayun nga po, nagkaroon po kami ng forced evacuation nung gabi din po na yon. Kasi po, hindi na po talaga siya normal kasi yung amoy niya po is amoy goma na nasusunog, rubber na sunog, na lalo sa mga bata. Kasi po, upon rooming po, nung nagpapamili kami ng mga face mask, meron po kaming nakita na hindi pa po namin sila sinasabihin na mag-evacuate na. Sila na po yung nag-usa, na nandun sila sa chapel namin kasi more on po dun sa lugar namin is gawa po yung bahay nila sa light materials. So, yung mga chapels po sa First Sitio, Preporo, yun po yung bato. That's why din po sila mga nagpunta, yung mga bata, yung matatanda. And then, upon rooming nga po, nagpamigay kami ng mga face mask, may mga nakita kaming bata na may sakit. No, yung sakit po nila is hindi lang po basta ubo, sipon. Meron na po yung illness nila since pinanganak sila. So, yun po, kaya po napag-desisyonan na mag-forced evacuation po dahil po sa mga nangyayari po. So, hindi na po siya healthy. So, ngayon po, isa po sa mga hinanaing ng mga tao sa amin, ilang araw na po sila na hindi po nakakapagtrabaho dahil nga po, hindi po sila pinapayagang bumalik sa lugar namin, lalo na yung mga sapul na sapul po yung Purok 2 and Purok 3. So, ayun po, tatanong po sila kailan yung matatapos kasi gusto na po nila magtrabaho. Doon lang po kasi pinapukunan nila ng kita sa tubig. So, ayun po, isa po doon, meron pong iba na hindi po sila nangingisda kasi nga po katulad po ng sinabi ni Atty. is kakagawa lang po kahapon nung water sampling. Kasi po yung iba po nangangamba sila na baka mamaya, yung mga mahuhuli nila doon is mamaya contaminated na po pala yung tubig, which is mas lalawak po dun sa mga makakakonsume ng mga huli nila. That's why marami po sa kanila na hindi po nangingisda dahil po sa mga ganung sitwasyon. So, nandito po kami para lang po humingi po, ayun nga po katulad po na binigay nila Mayor kanina, na-understand naman na po namin, is kung paano po, kung kailan, ano po yung mga hakbang, yung mga initiatives na gagawin para po talaga masugpo. Kasi po paulit-ulit din po yung tinatanong nila, ayun na naman, fire under control ba? Ayun po yung lagi nila tinatanong. So, kahit po nagbibigay kami ng actions, syempre po, hindi naman po namin sila mapipilit, kahit paliwanagan po namin sila. That's why, nandito po kami para po kumuha po ng concrete na result ng mga ginawa po doon para po mai-relay din po namin sa barangay po namin. Ayun. Yun. Siyempre, concern rin po natin na, although private yung nag-operate po nito, at dito sa Navota, syempre kung nakaka-apekto sa ibang bayan, ayaw rin natin na mangyari yun. So talagang minamadali natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung task force, create po yan. Syempre yung DNR, BFP, DPWH, MMDA, pati DOTR, tumawag po tayo para mabigyan tayo ng soil covering dahil yung mga hinuhukay doon sa mga proyekto po nila. At syempre yung mga private companies rin po at saka ibang lungsod. Yung ibang nanghiram na rin tayo ng tanker sa Maynilad, padala na rin ng prime infra ng tugboat na may bomba. Okay, at syempre napag-usapan rin namin ni Mayor dahil nasabi ni SK kanina yung kalusugan. So bukas po yung ating hospital para sa lahat ng residente po ng inyong lugar po. Para kung may problema, pwede nyong itakbo po doon dahil wala pang hospital po doon. So, yung immediate concern talaga natin is gusto nating makontain. Unang-una, pinakita natin, gusto natin makontain yung sunog para hindi na siya kumalat kasi medyo malaking area na siya. Ang ginawa natin dyan dahil 40 plus hectares, hinati natin sa sector siya. So, para madaling i-identify. Tapos, iba-ibang grupo ang gumagawa o nagtatrabaho sa bawat sektor. Pero talagang masusupulan to kung natapunan natin ng
soil covering. Na sana kung na-implement yung rehabilitation plan, ay hindi sana mangyari ito. Kasi nung nag-ooperate ito, pag ganitong panahon na ng summer, mainit, talagang dinidiligan yan. February, March, April, dinidiligan. At dapat kasi ang design yan, pagkatapos ng basura, buhangin, basura, buhangin, kung masunog, hanggang dun lang sa merong layer ng buhangin. Kaya lang, nung hinukay nga to, nakikita naman, ma-attest naman ng ating BFP, minsan malalim na, puro basura pa rin. Kaya tuloy-tuloy yung sunog. At doon, makikita sa thermal camera na talagang malawak po. Kung ano yung usok, doon rin po yung sunog, yung apoy sa ilalim. Although hindi natin kikita. So, yun, mamadaliin po natin lahat ng pwede natin gagawin po natin dahil ayaw na naman natin maka-apekto, lalo na sa kalusugan po. At yun nga, so yung dredging para makapasok yung mga barge, ginagawa na. Yung kalye, minamadali na rin po. Okay, at lahat ng kailangan nating gawin, although hindi natin masabi, ayaw natin mangako na ganitong araw. Kasi mahirap mag-predict. Ayaw naman nating manghula. Tapos sabihin pagdating ng araw na yun, baka hindi pa kaya. So, yun po. So sana mapaliwanag po natin. Kasi alam ko, tinatanong ninyo, kung patay na yung operation, bakit nagkakasunog pa? So yun yung paliwanag po doon. Ma'am, sa EMB po, kasi di ba, I think over 20 years nag-operate to, di ba? 2001 yata yung una? Or 2006 po. 2006 ba? So, almost 20 years, di ba? Pero wala akong natatandaan na nagkaroon ng sunog at that time, no? So, ano yung, I think yun yung bakit kung sinara na siya noong kasi 2023, nag-decide na yung sanggunian na hindi na i-renew yung franchise, diba? Tapos 2025, finally, sinara na siya. Pero di ba kasama dapat na may closure plan sila, di ba? Na dapat nilang implement, di ba? Kasama yun doon sa binigay na ECC sa kanila. So, ano yung reason bakit nagkasunog? Ano yung hindi nila sinunod doon sa closure plan? Kung bali, yung kasama po dun sa ECC condition nila, kasama po na dapat may daily soil cover. Yung ina-explain po kanina ni Mayor Zandri. After the closure? Daily soil cover po. Kasama po during the operation. Okay. So, kaya po dapat yung ina-explain po, basura, may Okay. hangin para hindi nga kumakalat po yung And then meron po kasing guidelines for the safe closure. Yes, which correct. Supposedly they should have submitted under their ECC 6 months prior to the cessation of the operation of the landfill. They have already submitted So, dapat and doon implemented already. kung October ba sila nagsara? August 2025 sila nagsara. So 6 months before August, dapat nag-submit sila ng closure plan nila. Closure, opo. Pero nag-submit ba sila noon? Ang submission po is meron pong initial submission ng abandonment plan, October, safe closure, November. Pero nung December po ay in-approve na po namin yung part na para makapag-start lang po is to conduct na the soil covering. Okay. Oo. So meron po silang naumpisahan na Okay. soil covering per technical personnel po namin until they withdraw around 10% lang po yung soil cover nila. Doon sa Okay. So, kailan sila nag-withdraw? ayun po, yung pong that's February 12. February 12 this year. Yes. So, dapat tumulong rin sila dito sa, di ba? Dapat po talaga, Kong. Nag-reach out po kami sa kanila nung time ng incident. Oo. Kahapon lang po sila
nakabalik sa amin na willing na daw po sila mag-ibigay yung soil cover Okay. nila na meron sila dyan sa may Vitas. But, So sa Vitas lang kukunin yung soil cover? yes, opo. Kaya lang wala daw po silang pangtawid. Hindi, Pero meron- bukas po, i-discuss po namin sa kanila. So po. may conference kayo bukas? Yes po, may technical Anong oras conference yun? po. Alas 2 o'clock po. Okay. Sige. So, ayun, si Cap. Apo. Magandang hapon po. Ma'am Janice De Grosso, Pamit, DNR. Magandang hapon. Sir, Secretary, Congressman, Mayor, Toby, Mayor Baleda, at si Mr. Carbonell. Magandang hapon po sa inyong lahat. Opo, madugtungan ko lang po yung sinabi ng aking SK doon po sa kung kailan po sana matatapos yung ano, yan lang po talaga ang pakay namin dito. Since hindi naman po kaila sa inyo na almost 1 week na, halos magwa 1 week na ang problema na yun. Yung time po na mag-evacuate kami, natural, sa Ubando, salamat lang po sa mayor namin, ang talagang maagap at tumutulong. Kaya lang po, ang tanong ko nga po kay mayor, kung kailan matatapos at magtatagal, ang bigat po ng responsibilidad nasa kanya para kalungin yung mga tao po na nandun sa evacuation center po ngayon. Ang sabi ko pa kayo sa mayor namin, at pasalamat na rin kami dahil nandito po si Mayor na Chanco na umaalalay po yata po sa kay Mayor para po doon sa mga tao evacuate. Salamat po. Kaya lang po sa tanong ko kay Mayor, dapat po sa talaga hindi mapasanlaang sa balikat ng aming munisipyo ang tungkulin doon sa mga nag-evacuate at sa mga naapektuhan. Dapat po sana, sabi ko nga sa inyo, dapat po sana Mayor, may managot. Doon sa batas natin, doon sa nangyaring sunog, na alam naman po ninyo at alam namin, kami nga po sa barangay, di po ba, ang sabi sa amin sa barangay, basura sa hirap ng mga tao po sa amin, at ganun din po yung problemang umaakibat sa balikat ng munisipyo ng Ubando para kalungin yung mga tao na ngayon po ay nandun sa evacuation. Ilang naman po ang ano po namin, magkaroon po ng maliwanag at konkretong resulta kung hanggang saan po kami magtsatsaga na maghintay doon at kung kailan. Maraming salamat po. So maraming salamat, Kap. So naiintindihan po natin siyempre yung kalagayan po ninyo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nung Sabado pa lang, tumawag na po ako kay Mayor at kay SK at nung linggo papunta na po tayo at kapon rin po, pumunta po tayo. At yun nga, bukas siyempre yung mga tanggapan po natin, bigay tayo ng konting tulong. At yung main priority talaga natin ngayon, dahil yun nga, lahat tinatanong hanggang gano'ng katagal. So yun talaga, kaya nga nagtawag na tayo at nag-create tayo ng task force na lahat ng ahensya, pati mga pribadong kumpanya na tumutulong po sa atin, pinagsama-sama natin para mapadali. Kaya lang, yun nga, alam niyo rin naman po yung mga challenges na pinakita po natin, yung kailangan dalhin ng gamit doon by barge, yung buhangin po, hindi makadaong. Kahapon pa nandun yung buhangin, hindi makadaong hanggang kanina dahil low tide. So pati itong kalye na isang alternative ay minadali rin po natin. At yung mananagot naman po, talagang dapat talaga may managot. Kaya nga sabi nung DNR, may mga violations yan dun sa ECC. Pero sa ngayon, ang iunahin natin, hindi naman natin pwedeng kumilos sila kung hindi sila kikilos. Tayo na po ang kikilos para hindi po masayang yung oras at mabawasan po yung epekto nito sa inyong lugar at sa ibang lugar rin po. So, yun po. So, hello po ulit. So, dagdag ko lang po, no? So, kay Sir Attorney Juan Miguel. So, before po ba mag-start po or mag-isara ang isang landfill or dump site katulad po dito sa Navajones? Di ba po yung katulad po sabi niyo kanina, may pinapasa po ano ba? ECC.
So, yun po yung plan nila. Tama po, post-closure plan. Yung tawag po kayo. Iba po po yun. Okay. So, before po isarado po ba ang isang landfill, kailangan po makapagpasa muna sila ng ganun. So, bago po isara, kailangan po approve muna po. Tama po. So, yun po, sa nakikita po natin ngayon, kasi po, katulad po sa mga pinalabas po ng mga balita, is iniwan po ng Fileco. Parang inabandon po nila yung sanitary landfill. That's why kaya po nangyari yan. So, may mga lumalabas din po kasi, di ba, na mayroon kaming mga kabarangay na nagtatrabaho doon, na inalis sila talaga. I mean, pinalis, no? Dahil po hindi nila natapos yung dapat nilang gawin. So, hindi ko sabihin kung sino po yung nagpaalis sa kanila, pero siguro yung nag-acquire po. No, ayun daw po yung nagpaalis. So, ang ano po namin, siguro po if ever na hindi po ganun yung nangyari, baka po, hindi po nangyari itong ganito, yung sunod. If na-continue po ng Fileco. Kasi po, sa statement po nila, di ba po, pinalis po sila. So, yung mga equipment po nila, pinull out po. So, if ever po siguro na hindi nangyari, hindi pinull out, hindi po siguro mangyayari yung ganitong sitwasyon na kinakaharap natin ngayon. So, liliwanagin lang po natin kasi nag-meeting po tayo noong December. Noong December, actually, medyo mainit na po yung ulo ko noon dahil kung ano nung dahilan po nila kung bakit ayaw ipasa at implement yung safe closure and rehab plan. So, dinadahilan nila yung kaso. Pero maliwanag rin po doon na walang connection yung kaso kasi kailangan pa rin nilang i-implement yung closure plan. Ang gusto lang naman po nung nagkaso po doon ay malagyan ng gwardya. Dahil simula 2023 ay actually nagkasuhan na po sila. Kaya lang humingi tayo ng extension dahil yung franchise po nila ay 2025. So tayo mismo nagsabi, baka naman pwede na patapusin yung franchise hanggang 2025. Okay? So, kung magkasuhan po sila sa korte, kung kanino man yung property, labas na po tayo doon, pero yung responsibilidad na at binigyan ng prangkisa ay yung Fileco. Yung binigyan rin ng ECC ay yung Fileco rin po. So kasama sa ECC, yung Safe Closure and Rehabilitation na plan. Parang 10 years dapat nag-maintain pa rin nila yung landfill. Once na-close po, may management pa rin po. Hindi ba siya yata po na ng basura, pero at least hindi pa rin yung pag-maintain po. Hindi ko po alam kung gaano katagal, pero 15 years back. Meron po tayong tinatawag dun sa atin pong batas RA 9003 na closure which should be done within 1 year. At meron po tinatawag na post-closure and maintenance activities within 15 years. So yun pong closure, yun po yung immediately na dapat na nagawa, hindi po talaga nang makumpleto. so may mga gusto magtanong po. Ayan, si admin. Hello po, magandang tanghali po. From the Municipal Administrator's Office po, from Municipality of Obando. As of now po kasi, Mayor, ang number of families po namin ngayon na evacuees is 115. So, 657 individuals yung nandun po sa evacuation center namin. Familiar naman po natin, alam po natin yung QRF natin ngayon, medyo nasasaid na si Obando. Question ko lang po, if possible po kaya, kailan po kaya natin masasabi na safe nang ibalik yung mga evacuees ng Obando papunta doon sa Barangay Binwangan at Barangay Salimbao? Kasi as of now po kasi, even po sila, syempre po, pumunta po kasi sila, niligas po namin sila last week Saturday. So yung mga kagamitan po nila, as of now, nandun pa, walang tumitingin. So sila rin po mismo nagtatanong sa amin para lang po may papabatid po namin. I understand po usually ang nagde-declare po nito yung municipal health officer or city health officers kasi it's a matter of health, public health risk.
Pero po, yun lang po matanong po sana namin as to makuha po namin yung opportunity today na kailan po kaya natin masasabi na safe nang makabalik yung ating mga evacuees. Yun lang po. Siguro ganito na lang po ang gagawin po natin. Continuously, regularly mag-update po tayo kung ano po yung nangyayari po doon para malaman natin kung okay na po. At yun, makikipag-ugnayan rin tayo syempre sa Department of Health at sa DNR para malaman natin yung tungkol sa kung safe na po bang bumalik. Dahil sabi nga natin, yun yung priority po natin. Kasi mahirap pong mangako tapos baka mamali po tayo. Opo. Asensya na po. Hindi tayo makapagbigay ng definite na ano. Kasi meron tayong basihan tungkol doon sa air quality at kung safe na po para sa mga residente po. Yes, po. Thank you po, Mayor. And also po, I would like to raise a question to the DNR po, especially our acting secretary is here. If the municipality of Abando be furnished a copy of the reports on what happened po doon sa sanitary landfill, para on our end po, we can ask or we can study if possible kung ano po yung mga actions na namin na pwede po namin from our end. Yeah, Kasi the our region- constituents po is also asking kung ano po yung actions naman ng LGU Abando. So, as for the basis, may we request for a copy furnished po noong report from the DNR. Yes, we will do that right away. Regional Director Janice will provide Good that. afternoon. Thank you po. Thank you. RD, sino mga invited dun sa meeting niyo bukas? For yun pong meeting, si Fileco po yung in-invite Okay. po namin. Okay. For the technical, para i-discuss po yung violations na kita po namin during the inspection. Sige. Okay, dito, Vice Mayor, Sanggunian, wala bang mga tanong? Yung doon sa Barangay Tansa, kung nasan yung landfill, baka may tanong kayo. Clear sila. Clear air quality na tayo. So, okay na. So, okay na po tayo. So, muli, maraming salamat po. Siyempre, kay Secretary Cuna, kay RD, kay Kong, kay Mayor, siyempre sa tulong rin ng BFP. Wala pang tulog yung mga kasamahan po natin. At yun, sa mga kasamahan po natin sa Ubando, maraming salamat sa pagpunta po dito at dun sa media po. So, rest assured po, gaya na sinabi po natin, prioridad po natin yung kalusugan at mapatay po yung sunog po dito sa ating landfill, makontain po natin. John, first of all, thank you sa DNR kay Sec Mitch na siya mismo ang pumunta dito para tulungan tayo. And I think, sabi mo bukas darating si DPWH Secretary Vince Dizon Doon sa mismong site. sa mismong site. Ano gagawin niya para i-check kung paano makakatulong para madredge? Darating si Sec Vince bukas, doon mismo sa site, iniimbitahan ko kayo, Mayor, kasamahan natin sa umaga po. So gusto niya makita kasi kung paano makakatulong, makapasok yung mga barges. So kaya nga, ang hiningi kasi natin yung dredger para mahukay po yung harap po nun. At nanghiram rin po tayo ng mga heavy equipment po para mas maraming heavy equipment, iba't ibang sektor, sabay-sabay po ginagawa yung pagtambak ng mga buhangin na parating. So maraming salamat rin po. No, John, siguro dapat explain natin, mas importante yung heavy equipment more than the tubig, di ba? Kasi hindi pa pwede yung tubig eh. So, siguro dapat explain natin bakit mas kailangan yung mas maraming heavy equipment. Kasi parang intindi ko, dapat mawala yung oxygen para hindi mabuhay yung apoy. Di ba? Parang ganon? So, yun nga, mas importante kasi dito yung soil cover para hindi makapasok yung hangin. Habang may pumapasok na hangin sa loob, yun yung nagpapasiklab dun sa methane tsaka dun sa mga basura. Pag tinubig natin yan at na-flood po yan, magkakaroon ng pagkakataon, lalo na dun sa pagmalamig na sa gabi, na dun papasok yung oxygen at dun po magliliyab po yan. So, yun po.
Kaya kailangan maraming panambak. Imagine nyo, 41 hectares yon na kailangan sa pag-aaral po natin, kailangan at least 8 inches yata, 8 to 10 inches ng soil cover patungan yon para maharang po yung hangin. At saka tinesting po namin yung kahapon kasi may mga apoy po doon. So ang ginawa, pinakita sa akin, ito yung kailangan gawin dyan. So pinatungan ng soil, yon. So hindi na siya, mamamatay po siya. Hindi, pero may assured source na tayo ng soil. So yung soil naman po, meron ng nandun. At yun nga, papasalamat rin tayo kay Sec. Banoy Lopez kasi nakiusap rin ako yung mga hinuhukay dun sa mga PNR sa ibang lugar na dalhin rin po dito. Kaya lang yung access nga po yung very challenging po para sa ating lahat. Hi, good afternoon. Sorry, sir. Ian Suyo from TV5. Sir, sisingit lang kami ng tanong before we end. To Mayor Valleda. Mayor, gaano kalaki na yung epekto? I know more than 100 na po yung individuals or yung families na nadadala natin. Ano na yung epekto nito bukod sa health, sa businesses na rin around the area na affected? Sa ngayon naman po, yung mga tao namin, nandun yung aming mga MHO para siguraduhin ligtas yung aming mga nasa evacuation. At sa ngayon naman, kahit inaabot kami ng 5 days, may ina pa naman kaming mga supply para sa aming mga gagamitin. Ang nakakanulan dito, yung tagal, dahil halos lahat ng mga taga Salambaw hindi mangisda dahil pagdating ng alas 5, bumababa na yung hanging habagat kung saan kasi pag tumama na yung hanging habagat, ito na po yung nagsasara ng mga daan para hindi mo makita. Kaya siguro, nandito rin ako sa panel, gusto ko na rin po siguro i-suggest sa grupo na paglalagay po siguro nating pagtatambak para mapadili po. Siguro po hiramin na rin po natin yung dredging machine doon ng DP. Naniniwala po ako kasi pagka po yun ang ginamit natin, makapagbubuga po ito ng putik at tubig para makompak na po natin yung ibabaw po ng ating landfill. Nang sa gayon po ay mapabilis po. Inong kasing hangga't hindi po kasi nawawala yung usok, ay hindi po magiging normal ang mga trabaho sa amin. Kaya marami po yung magiging apektadong pamilya. So, tama po yun. Actually, yan yung may litrato po dyan. Yan yung ginagawa. Yung hinuhukay po, yun na muna yung ginagamit naming panambak po, pang soil cover. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes po, yung mic po para ano. Question ko po tungkol sa TFR. Sir, ang landfill, katulad ng San Mateo at saka yung Payatas, nagkaroon ng ano dyan yung soil erosion. Nagiging problema dyan, sir, methane gas yung ano. Do you think kahit takpan yan, yung methane may ibaga na, will it helps? Meron ba tayong expert na okay say 100% na yung soil? Kasi pakasayang lang eh. Kung how do you deal with methane sa ilalim? Ewan po hindi ako technical. Yeah. Actually, tinawagan ko rin si Sec. Vince para tulungan po tayo na makapagtayo ng nawala kasi yung mga vent. May vent po yan para sumingaw po yung methane. So kaya nga pupunta rin siya bukas para sumama yung mga eksperto kung saan lalagay yung mga vent, yung mga paglalabasan ng vent ng singaw nung ano po. But I know time nung ano yung San Mateo landfill, nung tinig na kami niyan, may mga water treatment yan, ilang pole dadaan bago yung clean water. Meron naman. Alam ko dati ba yung ano na yan? Alam ko dati meron yan pati vent, di ba? Sir,
yung water nandun pa. Hindi kayo natakpan na yun, kaya dapat may ganun. Yun pong pumunta po kami doon. Meron po pong leachate pond po Leachate doon. pond, tama. Hindi po nare-reach yun nung meron pong apoy. So, andun pa po siya in place pa naman po yung leachate treatment pond doon. Kaya lang po, yung mga machine to operate that, wala na rin po. Pero yung mga vent. Yung vent pipes nga po, based on our ECC, they have around 38 vent pipes in place. But when we got there last Saturday, April 11, parang hindi po nakikita yung iba. Kasi hindi po namin masigurado kung naisama po sa natupok. Kasi dapat po may depth din yon. Kasi nga yun nga, yung kinukuha niya sa ilalim, yung methane gas para po maiwasan yung pag-build up ng methane. So para po lalabas siya doon sa ibabaw at hindi po magkaroon ng build up sa ilalim. Opo. So yun pa po yung pag fully naapula po yung apoy, we can determine kung nandun pa po yung mga vent pipes or where to put them kung hindi nga po siya kung wala na nga po siya. So you're saying wala na yung mga ganun facility na Initially po, doon sa amin pong initial na pagpunta, hindi po nakita yung mga, nakataas po kasi siya eh. Eh kung yun po yung nandun sa, na ano po ng apoy, yun po yung nawala. Pero yung lalim po nung, kasi po yung ay pipe, so malalim din po siya supposedly, na para nga po yung pataas na yung mga methane po doon sa ilalim, aakyat po at hindi magbe-build up sa ilalim. Mausok po, hindi po namin po masabi kung nawala po lahat or ano. Pero sa BFP, agree kayo na yun yung tamang methodology na talagang tabunan siya ng lupa. Thank you, sir. Smothering po yung tawag doon. So, i-attempt po natin yung ngayon. So, pag sumikapan po natin na na unti-unti po natin na ma-reach out yung 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 kung nasaan na talaga yung seat of fire ngayon. Kalat po kasi talaga siya. So, lahat po talaga ng mga possibility ngayon ay susubukan po natin talaga ngayon. So, yun nga po yung napag-usapan namin. At agree po ang BFP na yun po yung i-attempt na pagsumikapan po namin na magawa ngayon. Yung smothering po ang tawag po doon. Yung kung saan oxygen ang alisin natin, nang sa ganun ay totally po na makontain na natin yung apoy. Apo. Yes, sir. Yes, sir. Unti-unti, yung nasabi ko, lahat na ng mga paraan na gagawin namin ng ating task force commander, pipilitin po namin na at least, nasabi din ni attorney kanina, na kailangan talaga ay mapalamig natin muna yon para ma-check din nila. Sila po kasi magte-check kung yung sinasabi nyo about dun sa yung vent na mag-aalis po dun. So, kailangan na po natin mapalamig po yung ibabaw po. Thank you, sir. Hello po. Dante Amento, UNTV. Sir, I understand there is still ongoing investigation po doon sa incident, but alam naman po natin ultimately, maaaring may managot po dyan either criminally or civil. Dahil as a matter of fact, meron ng mga nagre-reklamo. Ano po ba yung maaaring pananagutan po nung ating pong maaaring kakasuhan? At sino po? Kasi sinasabi po nyo, there are two at least parties na parang hindi pa malinaw kung sino ang ating pong ihahabla sa korte. And yun po. Ano pong makaso yun at saka ano pong maaaring violation ang anong mga batas po natin ang nalabag po nung itong hindi ko alam kung saan doon sa Basta gaya po na sabi natin kanina, yung operator po ang may responsibilidad sa ilalim ng batas for the safe closure and rehabilitation plan implementation. Administratively muna, yun po ang pag-uusapan bukas sa technical conference na gaganapin na gagawin ng EMB with the
operator. So titignan po doon, unang-una, yung conditions po nung ECC, kung na-comply po nila isa-isa lahat ng mga conditions dahil nung in-issue po yung ECC na yan, meron pong statement of accountability po doon na pinipirmahan ng proponent at nangangako sila na tutuparin nila lahat ng mga conditions doon. So isa po yan. Pangalawa, gaya ng sabi ko kanina, minomonitor po natin ang air quality sa pamamagitan ng mga air quality monitoring stations natin. Nasabi na rin po natin na merong mga ibang mga stations na lumalampas po ang readings sa guideline values na nakatakda. So, that would be a violation of the Clean Air Act. Ang gagawin po ng regional office, ayusin nila ang investigation, they'll prepare a report at i-refer po ito sa Pollution Adjudication Board. Doon po sa central office po yan. Yung sa Clean Water Act naman po na maaring na-violate din, ihintayin po natin ang resulta ng water sampling na ginanap kahapon at malalaman po natin kung may mga violations on certain parameters pagkalabas po ng resulta. At yun din po, kung meron man, akit din po sa Pollution Adjudication Board. Tungkol naman sa ibang mga kaso aside from the administrative side, meron pong naka-set na meeting with, meron kaming task force po ng OSG, ng Office of Solicitor General, na abogado sila ng ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. May meeting po sa Monday, doon po pag-uusapan anong mga legal remedies moving forward ang pwedeng gawin. Pero Secretary, initially, masasabi po ba natin categorically may managot po dito sa incident? Definitely po. Definitely po. May nangyaring ganyang kaganapan dito sa landfill na to. Marami pong naperwisyo, lalo na po sa Navotas saka sa Obando, Bulacan. And then, siyempre, gaya ng sabi ni admin kanina, they want a copy of the report. So also, they can determine kung anong legal remedies ang pwede namang gawing hakbang ng LGU ng Obando. Well, yun, ang priority talaga natin ngayon ay masugpo itong sunog at yung kalusugan ng ating mga kababayan. Pero siyempre, nasa karapatan rin natin na meron tayong mga legal action. Pero dapat unahin muna natin yung kalusugan at yung sunog po ngayon. Tama naman yung sinabi ni Mayor na kailangan muna natin siguraduhin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Pero sa nangyari ho talaga ngayon, dahil ang Obando nga ho ang masyadong tinamaan ng epekto, dahil lalo na sa aming mga naghahanap buhay ay hindi po talaga nakapagtrabaho. Kaya dapat po talagang managot ang may kung sino man po yung dapat na nagkasala sa issue po na to. Okay na po. So, John, hindi, talagang agree ako may dapat managot. Pero yung pananagutan nila, talagang papanagutin natin sila. Kailangan lang maayos natin to, no? And number two, I think sa technical meeting ninyo, RD, dapat i-emphasize sa kanila na wag na nilang palakihin yung problema nila by cooperating, 'di ba? Kasi kung hindi sila mag-cooperate, lalong lalaki yung pananagutan nila, 'di ba? So I think dapat ma-realize nila doon sa technical meeting, ma'am, na they would have to cooperate, 'di ba? Yes. Po. Tama po kayo. Tama po kayo doon sa inyo pong sinabi. Hopefully, tomorrow po will trash out all the issues with them. May mga meetings din po kasi kami sa kanila prior to the incident, February 12, March 16, para po i-discuss po yung kanilang safe closure talaga na pag-implement po.
Hindi, pero I think you have to, dapat nyo ipaalam na based on dito sa timeline kasi, nung na-realize nyo na hindi sila tumutupad, binigyan nyo na kaagad sila ng notice kaagad nun, di ba? That's why kung nagkaroon po ng mga Yes, meetings correct, din, correct. So, Apo. ibig sabihin, kailangan lang maliwanag na hindi lang ngayon hindi ngayon ma-action, Yes, pero May noon pa lang, previous actions po. hindi nyo inintay na masunog bago kayo umaksyon. Nung nalaman nyo pa lang na hindi sinusunod yung closure plan, gumawa na kayo ng action, di ba? Yes po. Second question from the municipality of Abando. You mentioned po, Sec. RD, that tomorrow you will be having a technical conference as part of the due process to be given to the respondent. However po kasi, is it correct to state that the yung respondent, I mean, what's happening around here po is jurisdiction ng NCR, correct po, ng DENR. Considering po na jurisdiction to ng NCR and kami po from Bulacan, ang jurisdiction po namin is DENR EMD Region 3, paano po kaya yung consolidation nito? Kasi I yung think- report I po think- kasi ang regional director, RD, ang DENR EMD. pwede bang isama na Pwede po natin kaya yung kami RD nila? isama ang Oo. sa technical conference Oo. ang Abando? Kasi jurisdiction issue na po yung mangyayari if ever we will attend by tomorrow sa technical conference. Baka po ma-question kami, sabihin, hindi outside jurisdiction. Hindi po. Nag-commit na si Sec ngayon, sinasabi niya sa akin na ipapatawag na rin yung RD ninyo para sumama siya dun sa technical Thank you po. conference. And also, requested po namin, the LGU Ubando will be invited for the technical conference as well. As Ini-invite part na po namin kayo. Thank you, ma'am. Para po Thank you, bukas. RD. Thank you po. Sige. Pati yung sa atin sa Navotas may pupunta, no? Iza, pupunta ka? Sige. Okay. Wala na po? Okay, sige. Thank you. Thank you very much, Secretary. Thank you, RD.